Magandang araw mag-aaral. Kamusta na kayo sa hapong ito? Bago ang lahat, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ginoong Marpintes, pangunahan mo ang ating panalangin. Amen. So, bago ang lahat, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Kung mayroon man, lumiban sa ating klase, sekretarya, pagitala ang lumiliban sa araw na ito. Magbalik-aral muna tayo. Ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Mga Merpintes. Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay patungkol sa punimang supra-sumital. Ano ba ang punimang supra-segmental? Binibining abyar. Tama. So ngayon, sino-sino ang makapagbibigay kung ano ang halimbawa ng punimang supra-segmental? Binibining superable. Magaling. So ngayon, mayroon ba kayong natutunan sa ating karaang talakayan? Magaling. So ngayon, sa araw na ito ay may panibago tayong paksang tatalakayin. So bago yan ay may mga larawan akong ipapakita sa harap at hulaan ninyo kung ano ang mga ito. Pero bago yan, lalaro muna tayo ng karera ng mga pato sa telebisyon na may pangalan ninyo. Kung kaninong mga pangalan ang nananalo, siya ang maghuhula ng pangalan na nasa larawan. At ang makakasagot ito ng tama ay may matatanggap na premyo. Handa na ba kayo, class? Magaling. Ngayon, magsimula na tayo. Pero bago yan, may mga alintuntunin tayong dapat sundin. Una, makibasa lahat. Makinig sa guro. Igalang ang lahat. Itaas ang kamay bago magsalita. Pananatilihin ang kalinisan sa silid-aralan. Sumusunod sa mga alintuntunin. Nagkakaintindihan ba mga mag-aaral? Magaling. Ngayon, binibining superable. Ano ang nasa larawan? Suklay. Tama. Ang nasa larawan ay suklay. Sunod. Ngayon, binibining Lopez. Ano ang nasa larawan? Kalabaw. Tama. Ang nasa larawan ay isang kalabaw. Galing. Dahil dyan, may regalo kang matatanggap. Walang anuman. Ngayon, ang nananalo ay si Binibining Lagitaw. Binibining Lagitaw, ano ang nasa larawan? Apoy. Tama. Ang nasa larawan ay apoy. Magaling. At dahil dyan,
may premyo kang matatanggap. Walang anuman. At ngayon, batay sa inyong nakikitang mga larawan at mga pangalan nito, ano ang napansin ninyo sa mga salita? Napansin rin ba ninyo na ang mga salita ay magkakatunog na nagtatapos sa salitang ay, aw, uy, at iw? Ang mga salita na nasa harap ay may kinalaman sa ating paksang tatalakayin sa hapon na ito. May ideya na ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin? Kaya naman, samahan ninyo akong alamin ang paksang ating tatalakayin sa hapon na ito. Ngayon, basahin ang sabay-sabay. Diptonggo. Ang ating paksang tatalakayin sa hapon na ito ay diptonggo. Pero bago iyan, atin mo nang babasahin ang ating mga layunin sa paksang ating tatalakayin sa hapon na ito. Pakibasa lahat. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahang natutukoy ang mga uri ng diptonggo sa mga halimbawa ng salita at pangungusap na ipakita ang interes at pagpapahalaga sa wastong paggamit ng diptonggo sa pagsasalita at pagsulat at nakagawa ng kanta at tula gamit ang mga salitang may diptonggo. Nagkakaintindihan ba tayo mga mag-aaral? Diptonggo. Pakibasa lahat. Ito ay kombinasyon ng patinig na may pinagsamang patinig at malapatinig sa isang pantig. Ang diptonggo daw ay ito ay may kombinasyon na patinig na pinagsamang patinig at malapatinig sa isang pantig. Ngayon, basahin natin ang halimbawa nito. Ang mga halimbawa na nagpapakita ng kakaibahan ng simpleng patinig at ng pantig na may pinagsamang patinig at malapatinig na siyang bumubuo sa diptonggo. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Magaling. So, ang diptonggo ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi o elemento. Una, ang patinig. Ito ang unang tunog sa diptonggo. Ito ang nagsisilbing nucleus sa sentro ng tunog. So, ang diptonggo daw ay may nucleus. Ito ang nagsisilbing sentro ng tunog. At ang patinig ay maaaring a, i, u, o. Nagkakaintindihan ba tayo mga mag-aaral? Magaling. Pangalawa, ang malapatinig. Ito ang ikalawang tunog sa diptonggo. Ang malapatinig ay laging tumutukoy sa titik W o Y. Ang malapatinig ay sinasabing malapit sa patinig dahil ay tunog nito ay kahawig sa pantig o para sa W na o, I. Pero sa Y, ngunit ito ay may kaunting harang sa bibig. So, ito ang pangalawang bahagi ng diptonggo, ang malapatinig. So, ito daw ay may mga malapatinig na sinasabi na malapit sa patinig dahil ang tunog nito ay may mga kahawig kagaya lang namang ng W. Ang W ay may kahawig na tunog na U. At saka naman ang Y ay ang katunog niya ay U, I. Yan. Nakakaintindi ba tayo mga mag-aaral? Magaling. So, mga kombinasyon at halimbawa. Pakibasa sa lahat. Ang diptonggo ay nabubuo lamang kung ang dalawang bahaging ito ay magkakasunod at nasa iisa lamang na pantig. So, ang diptonggo daw ay
mabubuo lamang ang diptonggo kung ang dalawang bahaging ito ay magkakasunod, ay malapatinig at patinig. At narito ang mga halimbawa ng mga pagbuo ng diptonggo. So, patinig, malapatinig, at diptonggo. Halimbawa na salita at pagpapantig nito. Ayan, tingnan natin kung mga halimbawa nito. Ayan. A, Y, I, pinapantig siya, naging bahay. Sa pagpapantig naman ay ba plus hay, bahay. At sa E, W ay pinagpantig ay iw, ay sasamahan ng sisiw. Pagpapantigin ito, si plus siw, nagiging sisiw. Ayan. May naiintindihan ba kayo, class? O may katanungan ba kayo kung bakit kung paano papantigin? So magaling, magpapatuloy tayo. O at saka Y, pinagpantig, nagiging uy, at nilagyan ito ng a, nagiging apoy. A plus puy, apoy. Sunod, A at W, pinagpantig, nagiging aw, at nilagyan ng a plus raw, nagiging araw. Sunod, U at saka Y, pinagpantig ito, nagiging uy, at dinagdagan ng malapatinig na pa, la, yaw. Yan. Sunod. So, magsasanay tayo kung may natutunan ba kayo sa ating paksang tinalakay sa ating talakayan sa hapon na ito. Pumalakpak ng 3 beses kung may diptonggo ang salita at pumadyak ng isa kung wala. Araw, meron. Kaya pumalakpak kayo ng 3. 1, 2, 3. Magaling. Pangalawa, duyan. May diptonggo ba ang duyan? Wala. So pumadyak ng isa. Magaling. Lamisa. May diptonggo ba ang lamisa? Magaling. Walang diptonggo ang lamisa. Pang-4, apoy. Pumalakpak ng 3 beses dahil merong diptonggo. Pang-5, kuwento. Ang kwento ba ay may diptonggo? Pumadyak ng isa. Magaling, walang diptonggo ang kwento. Nagkakaintindihan ba tayo mga mag-aaral? Magaling. So, ngayon, gumawa ng isang maikling tula na 4 hanggang 6 na linya na may hindi bababa sa 5 salitang may diptonggo. Halimbawa ng mga diptonggo ay aw, a, o, uy. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Magaling. So, bago yan, narito ang ating pamantayan sa ating pangkatang gawain. Una, paggamit ng diptonggo, 1 hanggang 10, batay sa bilang at tamang paggamit ng salita na may diptonggo.
kaayusan at daloy ng tula, 1 hanggang 10. Malinaw at maayos ba ang daloy ng tula at maiklihan at kawili-wili ba ang tula? Yan ang pagmalikhain. So, kabuang puntos nito ay 30. Nakakaintindihan ba tayo mag-aral? Magaling. So, magsimula na kayo. Ngayon, may karagdagang tanong ako sa inyo at sasagutan ninyo ito. Pakibasa sa lahat. Ang una, ano ang diptonggo at paano ito nabuo? Ginoong Merafuentes. Magaling. Ang diptonggo ay magagamit natin ito talaga. So, nabubuo ito sa pamagitan ng dalawang pangunahing layunin. Yung patinig at malapatinig. So, nabubuo ito sa pamamagitan ng pagpapantig. Pangalawa, pakibasa sa lahat. Magbigay ng halimbawa ng mga salitang may diptonggo at gamitin ito sa pangungusap. Binibining basan. Magaling. Bigyan natin siya ng barangay clap. Ayan. So, halimbawa nito ay nagtatrabaho ako araw-araw. So, saan ba ang may diptonggo dun? Araw. Tama. Ang may diptonggo ron ay araw dahil may W na may pantig na malapatinig na A. At yung patinig naman ay aw. Yung diptonggo. Araw. May aw ang nasa hulihan. Nakakaintindihan ba tayo, class? Magaling. So, ngayon, dadako na tayo sa ating pagtataya. Basahin ng mabuti ang bawat tanong, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa isang kapat na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ang pagsasagot sa gawain. Nakakaintindihan ba tayo, class? Okay, magaling. So, magsimula na kayo. Tapos na ba? Okay. Sunod. Tapos na ba ang lahat? Magaling. So, ipasa sa harap ang inyong mga papel. Ngayon, may katanungan pa ba kayo sa ating paksang itinalakay patungkol sa diptonggo? Magaling. Okay, class, dahil tapos na kayo sa inyong pagtataya, may takdang aralin tayo. Ito, magsaliksik ng 20 salita na may diptonggo. Isulat ito sa inyong kwaderno at ipasa ninyo ito bukas. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Magaling.
And bago tayo aalis sa silid na aralan na ito, ay inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating pangwakasang panalangin. Ginoong Mirpentes, unahan mo ang ating panalangin. Amen. Paalam, class.